Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cardo, taga-probinsya ng Maplag, Leyte. Nais ko din sanang ibahagi sa inyo ang aking hindi malilimutang karanasan sa buhay. Nakamuntikan ko ng ikapahamak. Inaamin kong isa kong dakilang tambay noong kabinataan ko pa lamang. Walang trabaho, wala ding nobya. Dahil lahat ng kababaihan sa baryo namin ay ayaw sa akin dahil dakilang tamad daw ako. Tamad magtrabaho o maghanap buhay. Ang sabi pa nga ng iba, ang galing-galing ko daw manligaw pero hindi naman ako marunong magbanat ng buto. Ano raw ang ipapakain ko sa magiging pamilya ko kung mismong ang sarili ko ay hindi ko kayang palamunin? Kalaking bulas daw ng katawan ko pero umaasa lamang ako sa mga magulang ko noon. Kaya nga ang tawag sa akin ng karamihan sa amin, binatang batugan. Sabi nga nila, paano na daw ako kung dumating ang oras na mawala na ang mga magulang ko? Mamamatay daw akong dilat na mga mata dahil sa gutom noon. Isa pang ikinagagalit ng mga kadalagaan sa akin ay ang ugali kong pagiging isang lasinggero. Talagang wala akong inaatrasan kung alak ng pag-uusapan. Kahit buong araw at gabi akong magiinom ay ayos na ayos lang sa akin basta't kasama ko ang mga kaibigan ko noon. Naalala ko pang halos lahat yata ng okasyon sa lugar namin. Naroroon ako palagi. Kahit pa nga sa malalayong lugar ay dinarayo ko para lang makipag-inuman. Parang walang direksyon ang buhay ko ng mga panahong yon. Kumbaga, basta't may alak ay ayos na sa akin. Pero alam niyo bang isang pangyayari sa buhay ko ang naging dahilan para magbago ako? At yun ang ibabahagi ko sa inyo sa kwentong ito. Isang araw, ibinalita sa akin ng isa kong kababata ang isa sa mga gustong-gusto kong marinig. Tol, may handaan daw sa kabilang baryo, sabi ni paring Lucas. Talaga? Kailan ba? Sa Makalawa daw. Sigurado ka dyan ha? Baka naman niloloko mo na naman ako. Para naman kasing wala akong nababalitang may handaan dun eh. Walang iya ka talaga. Ayain ba kita kung hindi totoo? Ngumisi ako at sinabihan ng kaibigan kong siguraduhin niya lang talaga na nagsasabi siya ng totoo nun. Dahil oras na pumunta kami sa Karatig Baryo at walang mahandaan eh, mayayari talaga siya sa akin. Baliw, ikaw na nga ang inaya ko sandahan, ako pa yung mayayari sa'yo. Tanging pagtapik lamang sa balikat ang naging tugon ko kay Lucas. Sinabi ko sa kanyang puntahan niya lang ako sa bahay sa susunod na araw. Siyempre, talagang pupuntahan kita. Alam ka namang wala kang gagawing trabaho eh. Wala ka namang trabaho. Raulo ka. Ipang-alandakan ba naman? Alam ko yon. Kakamot-kamot naman sa ulong humingi ng pasensya ang kaibigan ko. Sinabi niyang nagbibiro lamang umano siya sa sinasabi niya. Sige na. Malis ka na't may gagawin pa ako. Ano naman gagawin mo? Ba't mukhang may pinagkakaabalan ka na ngayon ah? Wala ka nang pakialam. Sige na, umalis ka na. Nakaka-istorbo ka eh. Oo na, ito na nga. Aalis na nga ako eh. Nga pala, puntahan mo si Rafael ha. Ikaw na yung magsabi sa kanya. Tinatamad na akong daanan siya eh. Anya at nagmadali nang umalis noon. Nang mawala na sa paningin ko si Lucas ay pinuntahan ko si Rafael. Siya yung sinasabing aayain kong sumama sa amin ni Lucas sa Makalawa. Pagdating ko sa bahay nito, agarang bumungad sa akin ang kaibigan ko. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko sa kanila. Gayong wala naman kaming usapang magkita-kita. Huwag mong sabihing may inuman naman tayong pupuntahan ha. Taas pa ba ang kilay ko at nagwika ng, ano pa nga ba? Alam mo namang inuman lang yung kasiyahan natin magkakaibigan eh. Ikaw talaga paring Gardo. Pagdating sa alak, wala ka talagang inaatrasan. Nagkibit balikat ako bilang sagot sa sinabi niya. Ano pa nga ba? Sige. Asahan mong makakasama ako sa handaang pupuntahan nyo. Dapat lang.
Alam mo namang hindi pwedeng hindi ka makakasama sa inuman. Dapat palagi tayong kompleto sa inuman Hindi masaya kapag kulang ng isa Teka, ano yung naririnig ko? May inuman kayong pupuntahan sa Karatig Baryo? Abat Rafael, maghinay-hinay ka. Tanong ng ina ni Rafael na si Aling Rosa. Nilingon ko ito, nakakapasok lang. Gaya ng palagi kong mabubungaran tuwing pumupunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Nakabusangot na naman ito at pinandidilatan ako ng mga mata. Sa isip-isip ko, ay, nahuli na naman ako ng bruha. Tama ba yung narinig ko? May pupuntahan kayo? Inuman? Tanong niya. Ako na ang sumagot sa tanong ng ina ng kaibigan ko. Tumango ako at nagsabing meron nga. Kako may handaan kasing gaganapin sa bahay na pupunta namin. Nako, magsitigil nga kayo. Hindi niyo ba alam na may mga bagong yanggaw daw sa baryong pupuntahan ninyo? Delikado ng panahon ngayon mga iho. Tumigil kayo at baka kung ano pa ang mangyari sa inyo sa pupuntahan nyo. Kung hindi kayo titigil dyan sa bisyo ninyong pag-iinom ng alak at pagbabarkada, darating talaga ang araw na kayo naman ang mahawaan ng pagkaaswang. Huwag niyo nang pairalin yung katigasan ng ulo ninyo. Makinig kayo sa mga nakakatanda sa inyo. Naku po, Aling Rosa. Hindi naman po totoo yung yanggaw-yanggaw na yan. Sa tinagal-tagal ko ng pagiging lasinggero minsan hindi pa naman ako nayanggaw o nalason. Di ako naniniwala sa mga ganyan. Alam niyo po, kwentong barbero lang mga yan. Sagot ko. Mabilis akong kinatongan ni Rafael at sinabihang maghinay-hinay daw ako sa pagsasalita dahil ina niya yung kausap ko. Pero mahina lang naman ang ginawa niya, Sir Seth. Kamot-kamot sa ulong tiningnan ko ang kaibigan ko bago tumingin kay Aling Rosa at tumingi ng tawad noon. Sinabi ko sa ina ng kaibigan kong nagbibiro lamang ako. Huwag niyang seryosohin ang sinasabi ko. Umiiling-iling lang naman ang matanda at nagwikang, bahala umano kaming dalawa ni Roel kung maniniwala sa sinasabi niya o hindi nun. Nasa sa amin na daw yon. Matanda na kami at nasa tamang pag-iisip na para ulit-ulitin pa ang sinasabi niya. Oo na po. Pasensya na uli, Aling Rosa. Mag-iingat naman kami. Tsaka isa pa. Hindi kami basta-bastang nakikipag-inuman kung kani-kanino't hindi namin kilala. Pahayag ko. Siya, bahala na kayo. Matanda na ako para problemahin pa kayo. Ikaw, Rafael, ha? Kapag may nangyari sa'yong hindi maganda, huwag kang lalapit-lapit sa akin at sa ama mo, ha? Alam mo may dinadala kaming problema ng tatay mo tungkol sa kapatid mo. Huwag ka nang dumagdag sa problemang yon. Tahimik lamang na nagkatinginan kaming dalawa ni Rafael. Makaraan ng ilang minutong pag-uusap naming dalawa ng kaibigan ko. Umuwi na ako sa bahay. Nung dumating na ang araw ng usapan naming magkaibigan, 5:00 pa lamang ng hapon ay nakagayak na ako. Bihis na bihis ako at hinintay na lamang ang pagdating ni Lucas noon. Oh, mukhang bihis na bihis ang anak ko May lakad ka? Tanong ni tatay. Opo tay, may pupuntahan lang kami ng kaibigan ko. Saan naman yan anak? Doon sa Karatig Baryo tay. Doon? Hindi pa ba nakarating sa yung usap-usapan doon? Sa mariing boses ay sinabi ng aking ama. Kagaya ng sinabi ni Aling Rosa, may bagong yanggaw nga daw sa lugar na yon. Usap-usapan naman doon na may dalagang bagong yanggaw. At ito ang namiminsala dahil hindi nakayanan ng bagong yanggaw na yon na kayang kontrolin ang sarili. Sustay, naniwala naman kayo. Aba talaga napakatigas ng bungo mo Siguro maniniwala ka lang kapag ikaw na yung hinabol ng aswang na yon. Sinimangutan ko lang ang aking ama at hindi na pinakinggan pa ang ibang mga sinabi nito. Nagbingi-bingihan na lamang ako, Sir Seth. Dahil wala din namang patutunguhan kung patuloy ko pa rin sasagutin siya. Makaraan ng ilang sandali at siguro, nanawa na sa kakadaldal ang aking ama. Pumasok na ito sa loob ng bahay at hindi na muling lumabas pa. Anak ng toko, tagal mo naman tol. Nilalangaw na ako dito.
Kala ko hindi ka na darating eh. Sayang, ang aga ko pa namang gumayak. Reklamong wika ko kay Lucas noon. Pasado 6:00 mahigit na kasi siya pumunta sa bahay. Inip na ako sa kakahintay sa kanya. Sa totoo lang, ako ang tipo ng taong hindi pinaghihintay. Ayokong pinaghihintay noon dahil marunong akong sumunod sa usapan at sa tamang oras. Kaya't naiinis ako sa mga taong ang makupad kong kumilos. Tinapik-tapik ni Lucas ang balikat ko at sinabi niyang umalis na kami. Sinabi ko naman sa kanyang maya-maya na dahil wala pang kaibigan naming si Rafael. Isa pa yun eh. Napakakupad kumilos. Dagdag ko pa. Sa pagdaan ng ilang minuto ay natanaw ko nang naglalakad palapit na itong si Rafael. Ngisi-ngisi pa ito. Bilisan mo na't maglakad dyan, oy. Wala ka sa parke para maglakad ng dahan-dahan. Tawag ni Lucas. Napakamot sa ulong humingi ng paumanhin si Rafael sa amin. Sinabi niyang inutusan pa umano siya ng kanyang ina, kaya natagalan siyang makaalis ng bahay. Tara na. Anong oras na? Magdidilim na. Mahirap pa naman yung daanan papunta doon. Sabi pa ni Lucas noon. Bago pa man kami umalis ay sinermonan pa ako ni nanay. Napakatigas daw ng ulo ko. Alam ko naman na may bali-balitang mayanggaw nga sa baryo ay hindi pa ako marunong makinig sa kanilang dalawa ni tatay. Tagos sa kabilang tenga mga sinasabi ni nanay noon. Sinisi ko pa nga mga kaibigan ko ng mga oras na yun dahil sa ang tatagal nilang dumating sa bahay. Ayan tuloy, mag-asawang sermon ang inabot ko sa mga magulang ko noon. Makalipas nga ang ilang minutong lakaran, narating na namin ang Karatig Baryo. Medyo malapit lang naman kasi yun, Sir Seth, dahil sa mga mahigit 30 minutos lang naman ang lalakarin namin. Para sa aming lasinggero, malapit lang yon. Kahit nga maglakad kami ng 1 oras mahigit, ayos lang. Basta inuman ang pupuntahan, hindi namin iniisip kung malayo man o malapit. Kahit na nga kalahating araw pa yung lalakarin namin, ayos na ayos. Ang mahalaga ay malamnan ng alak ang tiyan namin at uuwi kaming busog sa alak. Nang nasa loob na kami ng baryo at naglalakad, pasimple kong inilibot ang paningin sa buong paligid noon. Napansin kong walang masyadong tao ang nagpalakad-lakad sa kalsada. Narinig kong nagwika si Lucas na bilisan na daw naming maglakad noon dahil sa gustong-gusto niya na umanong makainom ng alak. Uhaw na daw siya at gustong-gusto nang mabasa ng alak ang kanyang lalamunan. Nagmadali na nga kaming maglakad, Sir Seth. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay na sinasabi ni Lucas na handaan. Pagpasok na namin sa bahay ng may handaan, ang buong akala ko ay maraming bisitang may-ari ng bahay. Pero nagkamali pala ako dahil sa mabibilang lang sa daliri ang mga bisita. Medyo nagtataka ako dahil sa napakaraming mga handa ang nakalatag sa pagkainan pero kukonti lamang ang mga bisita noon. Lucas, pasensya na kung hindi ko kayo nasundo sa bungad ng baryo Marami kasi akong ginagawa. Paghingi ng paumanhin ng lalaking may kaedaran na. Inutusan ng lalaki ang babaeng sa tingin ko ay asawa nitong ipaghanda kami ng makakain. Mga bisita niya umano kami kaya't istimahin muna raw kami dahil may tatapusin lamang siyang lulutuin noon. Maiwan ko na muna kayo Mamaya pag natapos ko ng lutuin yung pagkain, babalikan ko kayo, mag-inuman tayo. Sige po Manong Orlan, maraming salamat ho. Pagpapasalamat ni Lucas noon. Hinday, ikaw na ang bahala sa mga bisita ko. Asikasuin mo sila para makakain na. Wika nito sa babae. Sige na, pumunta ka na sa kusina. Ako na ang bahala sa mga bisita mo. Sagot nito. Agaran na nga akong sumandok ng pagkain na tumupo sa bakanting upuan. Dahil sa gutom at uhaw ay nagmadali na akong kumain noon. Na makita ko kasi ang pagkain sa hindi malamang dahilan. Bigla akong natakam at nakaramdam ng gutom at uhaw. Sa kakamadali kong kumain na hindi ko napansin ang isang dalagang nakatitig sa akin. Kung hindi pa ako siniko ni Rafael at pinulungan ako tungkol sa dalagang yon, hindi ko pa yun mapapansin.
Mukhang interesado yung magandang dilag na yun ah. Dito kaya siya nakatira? Tanong ni Rafael. Tumahimik ka nga. Nakakaya baka mamaya mapagkamalan ka pang manyakis dyan. Kumain ka na lang para makapag-inuman na tayo. Tugon ko sa kanya. Malapit lang kasi sa pintuan ng bahay ang kinapipwestuhan naming magkaibigan. Kung kaya't makikita namin ang mga tao sa labas ng bahay noon. Binaliwala ko na lamang ang ginawang pagtitig ng babae sa akin. Nagpatuloy na lamang ako sa pagkain. Samantalang ang dalawang kaibigan ko ay mayat-maya ang pagsulyap sa dalaga. Nung medyo nahimasmasan na ako ng gutom, ay saka ko pa lamang tinanong ang kaibigan ko kung paano at saan niya nakilala ang may-ari ng bahay na tinatawag niyang Mang Orlan. Walang hiya. Binusog mo muna yung sarili mo bago ka nagtanong no? Kakaiba ka talaga. Ganun talaga. Gutom na ako eh. Pero seryoso ako tol. Paano mo nakilala si Mang Orlan? Uminom muna ng tubig si Lucas bago sinagot ang tanong ko. Aniya, naging katrabaho niya si Mang Orlan sa Kapasan. Nakakwentuhan niya ito at nabanggit nga nitong may handaan sa bahay. Imbitahan siya ng matanda nun. Dahil sa adik kami sa inuman kung kaya't hindi na tumanggi pa si Lucas sa pag-alok ng lalaki. Unang pumasok nga raw sa isipan ni Lucas. Matapos siyang imbitahin ng lalaki, ako nun. Alam niyang hindi daw ako tatanggi oras na isama niya ako sa inuman. At hindi nga siya nagkamali. Pasado 8:00 na ng gabi, napansin kong kukonti pa rin ang mga bisita. Maya-maya pa ay sinimulan na namin ang inuman. Habang nagiinuman, may sumali sa aming dalawang binata na nagpakilalang sina Alberto at Ignacio. Mga taga-ibang lugar din sila at gaya namin ay naimbitahan din ng mga ito. Bakit kukunti lang yata yung mga tao na nandito? Tanong ko sa mga kainuman namin noon. Hindi din namin alam pare. Mga dayo lang din kasi kami. Kung ganun, pare-pareho pala tayong damayo eh. Nakakatuwa naman. Akalain mong kukunti lang yung bisita pero napakaraming pagkain oh. Sad ko. Baka akala nila maraming dadalo, kaya dinamihan nila no? Sabat ng isa. Tumango-tango ako at naisambit na lamang na baka nga. Habang nagiinuman kami ay nakita ko ulit ang dalaga na kanina panay ang titig sa akin. Ng mga sandaling yon, nakatitig na naman ito. Pero sa pagkakataong yon ay nagpalipat-lipat na ito ng tingin sa aming tatlong magkakaibigan. Hahayaan ko na lang sana yun, Sir Seth, pero sandali akong nandiri sa sarili dahil sa nakita kong mabilis na tumulo ang kanyang laway. Ganun ba ako kagwapo para maglaway siya? Sambit ko pa sa sarili ko nun. Sa isip-isip ko nun, mukhang wala sa baryo namin ang dalagang magiging kasintahan ko, kundi na sa baryo kung saan kami nag-iinuman ng mga kaibigan ko nun. Saglit akong natigilan nang maalala ko ang tawag sa akin ng mga kadalagahan sa baryo namin. Batugan. Batugang binata ang tawag sa akin ng karamihan. Ilang beses kong ipinilig ang ulo para maibsan ang kaibangan ko. Ilang sandali pang lumipas, hindi ko na napigilan ang sarili ko nun. Mga par, sandali lang ah. Pas muna ako sandali sa inuman. Paalam ko sa kanila. Bakit tol? Saan ka pupunta? Diyan lang. Sus, dediskartehan mo lang yung dalagang kanina pa na panay titig sa'yo eh. Pinandilatan ko siya ng mga mata at sinabihang huwag maingay. Nakakahiya ang mga pinagsasasabi niya kapag narinig siya ng dalaga. Aminin mo na kasi. Sira ulo. Sige na, tumagi ka na ng alak dyan para matigil ka na sa panunukso. Umalis ako sa inuman. Nilapitan ng dalaga para tunungin ito kung bakit kanina pa siya nakatitig. Miss, may problema ka ba? Alam mo kasi kanina ko pa napapansing mayat-maya yung pagtitig mo sa amin ng mga kaibigan ko eh. Tanong ko. Pero hindi siya sumagot. Bagkus ay nakatitig lamang sa akin na para bang sinusuri ako nun.
Akmang hahawakan ko sana ang kanyang balikat nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Anong ginagawa mo? Tinanong ko lang po siya kung bakit kanina pa siya nakatitig sa akin. Pagpasensyahan mo na itong apo ko. Talagang ganyan lang siya sa mga dayo dito sa lugar namin. Pagkatapos ay niyaya na nito ang kanyang apo. Habang sila ay papalayo ay narinig ko pa ang kanilang usapan. Apo, di ba sabi ko sa'yo na maghintay ka at huwag kang padalos-dalos. Baka makahalata sila sa ginawa mo. At pag nangyari yun, malalagot tayo. Hindi mo pa kayang kontrolin ang sarili mo. Patawad po, Lola. Hindi ko lang po kasi mapigilan eh. Natatakam na po talaga ako. Huwag ka mag-alala. Mamaya, sinisiguro ko na mabubusog ka ng husto. Mamili ka lang sa mga bisita ng kapitbahay natin. Nakangiting sabi ng matanda na siyang labis kong ipinagtaka. Mamili? Sa mga bisita? Bakit? Saan siya mabubusog? Tanong ko noon. Teka, hindi kaya totoo talagang sinasabi ng mga magulang ko? Baka yun yung bagong yanggaw. Sambit ko noon. Hindi ko alam pero bigla na lang akong nakaramdam ng kaba. Dahil sa mga narinig ko noon. Ano kayang ibig sabihin nila? Ani ko pa. Hindi ko na narinig pang ibang pinag-uusapan nila dahil medyo malayo-layo na sila noon. Ganun pa man ay binaliwala ko na lamang ito at bumalik na lamang ako sa mga kasamahan at pinagpatuloy na namin ang inuman. Makaraan ng ilang sandali. Kahit anong gawin kong pambabaliwala sa mga salitang narinig ko ay talagang hindi yun maalis-alis sa isipan ko. Pre, ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Lucas noon. Oo, ayos lang ako. Sagot ko. Sigurado ka? Alam mo kasi kanina pa kita napapansin na tahimik eh. Tanong niya. Ayos lang talaga ako, pre. May iniisip lang ako. Siguro iniisip niya kung paano niya didiskarten yung dalaga kanina na nakatingin sa kanya. Sabi ni Rafael. Kaya palang tahimik mo. Yun pala ay may natitipuan ka na pala na taga rito ah. Hindi naman sa ganun. May iniisip lang talaga ako. Ani ko. At marang tinapik ang dibdib ko. Hindi ko alam pero parang sumisikip yon sa sunod-sunod na pagkabog niya. Habang lumalalim ang gabi ay mas lalong lumalala ang kabang nararamdaman ko. Pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-inom. Sabi ko pa sa sarili, baka dahil lang siguro ng iniinom kong alak kaya ako nakakaramdam ng ganon. Maya-maya pa ay nagpaalam sa amin si Ignacio para umihi. Tumango naman si Mang Orlan at sinabihan itong nasa likurang bahay raw ang banyo. Lango na rin sa alak si Mang Orlan kaya naman nakatatlong tagay pa uli ito bago bumagsak sa upuan. Binuhat na lamang si Mang Orlan at dinala sa silid tulugan. Dahil sa kalasingan ay hindi na nito kinaya pang maglakad. Lumipas ang ilang sandali ay napansin kong hindi pa rin bumabalik si Ignacio. Kaya naman tinanong ko ang mga kasamahan namin kung nasaan na ang kainuman namin na yon. Bakit hindi pa ito nakakabalik sa umpukan? Bakit hanggang ngayon wala pa si Ignacio? Tanong ko. Alam mo paring Gardo, pag yang si Ignacio ay nakakita ng babae, tiyak kakalimutan niya na may mga kasama siya. Kilalang kilala ko na yung ugali niya, sabi ni Alberto. Baka nga, nakarating na yun sa langit eh. Sabat naman ni Lucas. Nagtawanan lamang kaming lahat dahil sa kanyang sinabi. Pero alam niyo mga pre, may napapansin ako, sabi ni Alberto noon. Ano? Simula kasi nung dumating tayo kanina, may nakita akong dalaga. Palaging sumisilip dito sa bahay ni Mang Orlan. Saka itsa pa, walang ibang tao dito kundi sila lamang na taga rito. Tayo lang ata yung dayo dito eh. Sumang-ayon si Rafael sa sinabi ni Alberto. Nagwika din siyang napansin niya nga ang dalaga kanina sa labas ng bahay.
Kakaiba umano kung makatingin ang dalaga sa amin noon. Hindi yung tipong may pagnanasa ang tingin, kundi yung tipong kulang na lamang ay patayin ka. Kung nasa malapitan nga lang siguro kami, baka nasaksak na kami noon. O nga naman, kakaiba nga kung makatingin yung dalaga kanina. Kung hindi ko pa nilapitan, hindi pa aalis eh. Sambit ko sa isipan ko. Natigil lamang ang usapan namin noong bumalik na si Ignacio. Tinapos lang namin ang isang galong alak at nagpaalam na kaming umuwi noon. Maghahating gabi na kasi ng mga oras na yon. Habang naglalakad na kami pa uwi, sumabay sa amin palabas ng baryo sina Ignacio at Alberto. Dahil sa nakainom na ay wala kaming tigil sa kantyawan, biruan at tawanan. Biniro pa nila ako tungkol sa dalagang nakita namin kanina. Sinabi pa nila na kung sakaling aswang umano ang dalaga, magugustuhan ko daw ba yon? Mga baliw, kung ano-ano naman yung pumapasok sa isipan ninyo. Bilisan nyo na ngang maglakad at nandito tayo sa walang kabayan. Mamaya niyan magkatotoo pa yung sinabi ng tatay ko na habulin tayo ng aswang dito eh. Sagot ko pa. Nagkatawanan na naman ang lahat at sinabihan akong huwag maniwala sa aswang dahil takot raw sa mga lasinggero ang mga aswang. Dagdag pang wika ni Alberto, sa pagkakaalam niya umano, nababauan sa mga lasinggero ang aswang. Aba, napaka-arte naman ng aswang na yun. Siya na nga lang itong mambibiktima sa tao, siya patong nag-iinarte ah. Akala mo naman hindi mabaho ang aswang. Sinaway ko sila. Sinabihang huwag maingay dahil baka mamaya may makarinig sa amin. Bakit tol? Natatakot ka ba sa aswang? Sambit ni Ignacio. Hindi naman sa ganoon. Isa pa, hindi ako naniniwala doon eh. Ang akin lang, bilisan nyo nang maglakad dahil inaantok na ako. Kanina pa kasi daldal ng daldal. Bukod sa susuray-suray pa kung maglakad, napakabagal. Kung hindi ko sila mamadaliin ay baka abutan kami ng umaga sa daan nun. Sos, takot ka lang eh. Ano bang takot yung pinagsasasabi mo? Kahit na iharap mo pa sa akin yung sinasabi mo, hindi ako natatakot. Saad ko at nauna nang maglakad sa kanila. Hanggang sa maya-maya pa, para kaming binuhusan ng isang balding yelo nang biglang may nagsalita sa likuran namin noon. Boses yun ng babaeng aakalain mong may halak sa dibdib. Nung lingunin namin ang babae, ay gayon na lamang ang gulat ko nang makita ko na yun yung kaninang masamang nakatitig sa amin doon sa handang pinanggalingan namin. Sumisinghap-singhap sa kawalan ng dalaga at parang pusang may hinahanap na pagkain nun. Kasabay noon ay ang mahihinang pag-angil na alam naming nanggagaling sa kanya. Dahil sa narinig ko mula dito ay para na naman akong binuhusan ng malamig na tubig at nawala na mismo ang epekto ng alak sa akin. Halos hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Kitang-kita ko ang pagbabagan ng mga mata niya. Walang patig din ang pagtulo ng laway nito. At parang baliw na ginugulo ng dalaga ang kanyang buhok. Habang naghahabol ng hiningat, nanlilisik ang mga matang hindi inaalis sa amin ang mga titig niya. Pakiramdam ko ay parang binayo sa takot ang dibdib ko at sunod-sunod sa pagkabugyon. Dahil nga sa takot, Sir Seth, pakiramdam ko ay kusang gumagalaw ang mga paa ko. Noong nagsipagpulasan ng mga kasamahan ko, ay mabilis na rin akong tumakbo nun. Anak ng tokwa, takbo na tol, aswang ang babae niyan. Sigaw ni Lucas na nagpatiunan ng tumakbo nun. Kaya naman agaran na kaming nagpulasan. Mabilis kaming hinabol nito. Ramdam na ramdam at narinig ko ang mga yabag ng paa. Kaya naman mas binilisan ko pang pagtakbo. Habang tumatakbo ako ay may nakita akong isang malaking puno ng balete. Kaya't wala akong sinayang na oras. Agad kong sinabihan ng mga kasama kong magtago kami doon. Dahil kung tatakbo at tatakbo lamang kami,
baka isa sa amin ang mahuli sa kadahilan ng may kalayuan pa mga bahay namin noon. Mabilis namang sumunod ang mga kasamahan ko. Maging si Lucas ay mabilis din na bumalik para sumunod sa amin. Nang nakapagtago na kami, pigil hininga ang ginawa ko. Pasalamat na lang talaga kami, Sir Seth, dahil ang baleting pinagkublihan namin ay may nakatanim na makabuhay sa tabi nito. Alam kong isa sa mga pangontra sa aswang ang makabuhay. Nung tumapat na sa pinagtataguan namin ng bagong yanggaw, tinakpan namin ang bibig at halos hindi na humihinga at hindi kumilos. Ingat na ingat kaming huwag makagawa ng ingay o kahit konting kaluskos man lang. Konting galaw lang kasi namin, tiyak na makikita kami nito at may paglalagyan talaga kami. Wala pa naman kaming armas sa patalim na pwedeng ipanglaban sa aswang na yon. Makalipas ang ilang sandali ay galit na galit at umaatungal ng nilalang bago ito umalis. Napahinga naman kami ng maluwag nang makumpirma namin yon ang bagong yanggaw. Pinalipas muna namin ng ilang minuto bago lumabas sa pinagkublihan. Natatakot kasi kami na baka biglang bumalik ang nilalang kapag lalabas kami kaagad sa pinagkublihan namin noon. Mukhang bagong salin yung aswang na yun ha. Napaka-agresibo kong kumilos. Kita mo namang 5 tayo pero hindi siya natatakot sa atin. Bulalas na wika ni Lucas noon. Totoo yun. Walang takot yung mga ganun. Tiyak akong bagong salin lang yun kaya ganun na lang ka-agresibo. Kung matagal na yun maghahanap at maghahanap yun ng mga bibiktimang tao. Pero hindi basta-basta manunugod lang. Hahanap yun ng tiyempo kung kailan pwede niyang sugurin yung bibiktimahin niya. Tama ka dyan bro. Sang-ayon ako sa sinasabi mo. Tara na. Doon na natin pag-usapan yung tungkol dyan. Huwag dito dahil baka mamaya marinig pa tayo Balikan tayo. Nang makalabas na kami sa pinagkublihan, lakad takbo ang ginawa namin para makarating kaagad sa kabahayan. Kahit na lalaki pala ay nakakaramdam ng takot at pagkatuliro, oras na nasa harapan mo ng panganib. Mabuti na lang talaga at ng mga sandaling yon ay medyo nakakapag-isip-isip ako ng maayos. Dahil kung hindi, tiyak na pahabak na kami. Kaya simula nga nang mangyari sa akin ang kakilakilabot na tagpong yon, ipinangako ko sa sarili na hindi na ako muling dadayo pa sa ibang lugar para makipag-inuman. Binawas-bawasan ko na rin ang pag-inom ng alak dahil ayaw kong maulit-ulit ang pangyayaring yon. Sa ngayon ay may trabaho na ako mga kagiliw. Hindi na ako tumatambay pa dahil maaalala ko lang ang tagpo ng pagiging lasinggero ko. Nakamuntikan nang nagpahamak sa akin.